warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang gabi, Kabangsamoro. Mula sa himpilan ng Bangsamoro Human Rights Commission, ito ang Tadaman February 2024. The BHRC Monthly Recap. Ating balikan ang mga kaganapan sa Bangsamoro Human Rights Commission sa buwan ng Pebrero taong 2024. Ako si Ahmad Kanti. At ako naman si Jamaica Dumasil. Kami ang inyong lingkod kawakib. Sa buwan ng Pebrero, ipinahayag ng Bangsamoro Human Rights Commission ang suporta sa World Hijab Day na may temang Your Veil, Your Strength. Panoorin natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ngayong February 1, 2024 ay atin ipinagdiriwang ang World Hijab Day. Ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito ay isa ito sa pamamaraan ng pagpapahalaga at pagbibigay suporta sa ating mga kapatid na kababaihang Muslim. Ngayon, ating alamin ang pananaw ng ating mga Kabangsamoro tungkol sa pagsusuot ng hijab. Ma'am Jam, tanong lang natin, masaya ka ba sa pagsusuot ng hijab? Yes, attorney, of course. A hijabi woman will always be a beautiful woman. Isa pang tanong, Ma'am Jam, paano nakakatulong sa iyo ang paghihijab bilang isang babae? Actually, magandang tanong yan, attorney. For me kasi, as a woman, hijab is my protection. When I wear hijab, I feel complete and it gives me sense of empowerment. Masaya ako kasi hindi na ako kumpleto ang araw ko kapag hindi ako nag-hijab. Ang paghihijab po ay isang mabubuting gawa ng babae. At isa din po itong wajib dahil sugo po ito ng Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsuot po tayo ng hijab para po magtaas po ang ating iman. Alhamdulillah. For me, ang paghihijab kasi very important sa akin. Very important sa akin kasi I feel comfortable, and ang paghihijab din kasi ang pagtatakip din ng aura para sa akin, like paghihijab is nakakapagbigay respeto din po sa aking sarili. Ang paghihijab po natin is as a Muslim, syempre responsibility natin yon, and then po doon ko nabubuhos yung confident ko bilang isang Muslim woman sa paghihijab. Opo, masaya po ako sa paghihijab ko po. Kasi feeling ko po, pag nakasuot ako ng hijab, nagbibigyan niya po ako ng confident at mas nagiging empowered po ako na feeling ko po, pag nagsusot ako ng hijab is meron po akong capability na mas mag-inspired pa po ng ibang babae na magsuot din po ng hijab. For me, parang feel ko kapag naka-hijab ako is parang nagigain mo yung respect ng ibang tao. My answer is yes.
it's because it gives me more respect as individual, and it gives us more confidence. Para po sa akin, masaya po ako pag nagsusuot po ako ng hijab kasi pag suot ko po ito, feeling ko po confident po ako sa lahat ng mga ginagawa ko. Bilang isang Bangsamoro, masaya akong nagsusuot ng hijab kasi tawag sa amin is nakaka-avoid ng fitna. So actually, I am very happy wearing hijab, and actually every time I wear it po, no, so I feel safe, and it is one way of being modest. I think and I believe na the fact na we can wear our hijab properly is a form of empowerment. So we have control over our public identity, we are control of our public image. Ako ay masaya sa pagsusuot ng aking hijab dahil ito ay isang simbolo ng aking paniniwala sa relihiyong Islam. Yes po, masaya po ako sa paghihijab because it's a way po for us Muslim women na maprotektahan yung sarili natin for worldly lures po. Pag ako nakakita ng naghihijab, unang reaksyon ko talaga, mashallah. Kasi doon sa way kung paano siya magsuot ng hijab o sa isang Muslima nang nagsusuot ng hijab ay malaking tulong or magre-represent siya sa Islam. As a Roman Catholic, my own perception po when it comes to seeing women wearing hijabs is more on having a respect to them. Includes na dun yung understanding that despite of our different beliefs, we can still create positive relationship. Kumbaga, andun yung identity na mahalaga na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na andun yung respeto at dignidad para sa mga kapatid nating Muslima hijab. They are pure beings made by Allah. Sa ngalan ng Bangsamoro Human Rights Commission, sa pamumuno ng ating chairperson na si Atty. Abdul Rashid Kalim, inaanyayahan po namin kayo na makiisa at makibahagi sa pagdiriwang ng World Hijab Day. BHRC is with you in celebration of World Hijab Day this February 1, 2024. Always remember, your veil, your strength. Atin namang balikan ang pakikipagpulong ng BHRC sa organisasyon ng Al-Hayatu Ulama El Muslimina Bil Philippine noong Pebrero 2, 2024 at Balay Rehabilitation Center Incorporated noong ika-20 ng Pebrero 2024. Bersyukur hanya akan ada mga sulami menurut kesani sa niat masana bagaimana namin katambilan kami sa mabago kanu kabarangit kanu ikisanyan makawagi mabangsa mo. Ating balikan ang mga kaganapan mula naman sa BHRC Commission and Bank.
Sa paghahanda sa nalalapit na technical budget hearing para sa taong 2025, ang VHRC ay nagsagawa ng Annual Operational Plan. If you fail to plan, you plan to fail. That's why it is very important to have the plan. Creativity natin. Creativity not only in the existing programs of each division, but also in the future programs na beneficial to the Bangsamoro. Gusto kong i-share nyo yung inyong mga amazing recommendations or opinions on this planning, kasi gaya ng sabi ni Chair, hindi lang po ito isang tao, hindi lang po sila Chair and Commissioner. Kasama po kayo lahat dito sa ginagawa natin dito. Hindi ako magsawang i-remind kayo, hindi lang kayo, pati yung mga kasama natin labas ng Bangsamoro Human Rights Commission na ang Bangsamoro Human Rights Commission ay product ng dugo, buhay, pawis at sakripisyo ng mga nauna sa atin. So, sabi ko nga palagi, kung nasa comfort zone kayo palagi, wala na kayong improvement. Di ba? Try to explore yourself. Di ba? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na hindi kayo ma-appreciate. Huwag kayong matakot na hindi nyo makayanan. At least, you try. Mas mahirap kung hindi nyo sinubukan yung pala. Alam nyo palang, kaya nyo palang gawin. One BHRC, gawain for all! Takbir! Allahu Akbar! Manatiling nakatutok dahil magbabalik ang inyong lingkod kawagi pagkatapos ng ilang patalastas. Yung partnership with civil society organization is actually matagal na rin itong ini-envision ng Bangsamoro Human Rights Commission. Idea dito is hindi lang ang Bangsamoro Human Rights Commission ang mandated na mag-protect at mag-promote at mag-fulfill ng Bangsamoro human rights kung paano siya mas mapalakas. With that, etong ginagawa ngayon is mas malawakang networking or network ng mga human rights worker na bilang isang human rights defender ay dapat mas strengthen yung magandang relationship at magandang effort ng both agencies at ng mga kasama nating nasa civil society organization. It's an invitation on my part, no? Not as a chairperson, but as an individual. Malaking role po ang ginagawa ni civil society organization. Malaki ho. It's undeniable. Because of our partnership with the civil society organization, naaabot ho natin. Tinulungan ho nila kami na ilabas yung mga biktima, yung family. Tinulungan nila kami na ma-access namin sila. It's just a simple collaboration. Pero yung nagawa natin dun sa family ng victims is malaking bagay. We are so grateful being part of this activity. Isa itong napakagandang pagkakataon upang mapalawak yung mandato na nakikita namin na mas mapapalakas pa. At dahil meron na nga tayong human rights na
tututok talaga dito sa Bangsamoro. Bangsamoro have been experiencing human rights violations ever since. Hindi natago sa atin yan eh. Martial law and all other forms of war that were engaged with the Bangsamoro. So, sa pagkakaroon ng Bangsamoro Human Rights Commission ay nangangahulugan lamang ito na isang malaking hakbangin yung narating ng Bangsamoro upang pagprotektahan yung Bangsamoro as a whole. So bilang isang women-led organization, gusto namin i-address yung mga human rights issues ng mga kababaihan at kabataan. So itong pagpa-partnership ng Bangsamoro Human Rights Commission sa civil society organization ay magandang ehemplo. Bakit? Ito yung tinitingnan namin na maging kapartner namin sila sa mga advokasya na ginagawa namin sa mga komunidad, lalong-lalo na sa mga IP communities in grassroots level. One BHRC, Kawaki for all. Happy Big Bangsamoro Foundation Day! Isang maligayang Bangsamoro Foundation Day 2024 para sa lahat. Ang Bangsamoro Human Rights Commission sa pangunguna ng aming butihing chairperson, Attorney Abdul Rashid Kalim, kami ay kasama ninyo sa paglalakbay tungo sa kapayapaan, pagkakaisa at matagumpay na hinaharap para sa Bangsamoro. Taas, baba, kanan, kaliwa, saan ka man magpunta, liwanag ang iyong dala. Di nangingiti, di nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Di nangingiti, di nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Ikaw, ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine ko. Pinangingiti, nangingiti, nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Pinangingiti, nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine ko. For more videos and updates, don't forget to subscribe at BHRC Bar. Lumahok din ang Bangsamoro Human Rights Commission sa 3rd Bangsamoro International Development Partners Forum noong ika-16 ng Pebrero taong 2024 sa hangarin na mapalawak ang serbisyo nito. It is inspiring to witness the evolution of our productive partnership and cooperation. Naghayag din ng pasasalamat
nagpasalamat ang BHRC sa support to Bangsamoro Transition o Subatra para sa tulong na 7 mobile phone at 4 na tablet na ibinigay noong ika-19 ng Pebrero 2024. Equipments also symbolizes the continued commitment of the BHRC and as well as the Subatra as their shared commitment in promoting the human rights of the Bangsamoro. The Bangsamoro Human Rights Commission is really happy, no, and thankful for having this ICT equipment being turned over to the BHRC. Considering this equipment, we all know, alam natin yan, that human memory is valuable. That is why we need a modern and technological approach in the conduct of investigation. Pieces of equipment will definitely supplement and complement the support that we gave in relation to the ladderized training program, because this will make investigation and other operations of the BHRC in our little way to make it more efficient and effective, as mentioned earlier by Attorney Zapur in his welcoming remarks. But from here, we will continue to support BHRC. So, with the Subatra, paulit-ulit ko naman na ako'y nagpapasalamat for the unwavering support, no? Since 2022, especially yung ladderized natin, no? It's very helpful in the operation of the BHRC, no? Especially capacitating the employees of the Bangsamoro Human Rights Commission. And here, andito na naman sila, showing their additional support with the BHRC. Pero itong mga equipment na to, it's a reminder to us, no? It's a reminder to the BHRC that we need to work more for the promotion and protection of human rights. So, with the help of Attorney Gilbert na andito pa rin, no, hanggang ngayon, and together with his team and with the UNOP, Sir Aaron, maraming salamat to sa inyo. Sana hindi kayo mapagod, no? One BHRC, one Subatra, Kawani for all. Takbir! Allahu Akbar! Para sa karagdagang balita, aktibong nakilahok din ang BHRC sa pagpupulong ng Peace, Public Order, Safety and Security Committee o ang PPOSCOM regular meeting. Iminungkahi ang pagbubuo ng Regional Committee para pangunahan ang pagdiriwang ng National Human Rights Consciousness Week. Talaga ni BARM is human rights. Even if you can observe in the BARM hymn, ang makita mo talaga puro human rights issues. So it is a practical thing to celebrate. The proposed date is not only celebrated within the Philippines, but actually it's internationally celebrated yung Human Rights Consciousness Week.
Atin naman alamin ang mga kaganapan mula sa Bangsamoro Human Rights Commission Provincial Offices. Mga kabangsamoro, panoorin natin ito. Section 1, natigiragyan, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Datigyan, manusya tigyan, datigyan na tao, akwan katigyan sa niyawa. Kuwan kas kanyan sa niyawa, kuwan kas kanyan ko ka liberty niyan, liberty, kalayaan niyan, okay? Sa daad due process of law. Dama ko katigira sa due process o pangitaban, no? Dito sa program ngayong umaga dito sa amin sa Barangay Moro Point, masaya kami, malaking tulong yung na kami yung unan yung pinuntahan dito sa Parang Maguindanao. Ayun nga, sir, at this activity today, yung very thankful nga ako, isa ako sa nagpapasalamat na napili yung barangay namin na isa sa bigyan ng idea about this program. Yun nga, parang nakikita natin na since ang Barangay Moro Point is remote area siya, so maganda na pinuntahan ninyo para marinig din namin kung ano nga ba yung karapatan ng lalaki, karapatan ng pangtao, karapatan ng mga kababaihan, no, na since hindi kami ganun ka-awareness, no, hindi kami ganun ka lawak yung kaalaman ng mga tao sa komunidad namin patungkol doon sa karapatan ng pantao. So at least since ngayon, malaking tulong po yun yung pagpunta ninyo sa Yun nga, very grateful dahil kahit papano is na-share nila yung idea, yung very important rules of women sa community. ang mga kaganapan sa Bangsamoro Human Rights Commission Regional Office. Roll VTR.
Maging bahagi ng pagsusulong at pagpoprotekta sa mga karapatang pantao. Para sa mahahalagang kaganapan, huwag nating kalimutang mag-follow, like, share and subscribe sa aming official social media accounts na makikita sa inyong mga screen. O i-search lamang ang @BHRC BARMM. At iyan ang mga kaganapan sa buwan ng Pebrero 2024. Muli, ako po si Jamaica Dumasil. At ako naman, si Ahmad Kanti. Maglilingkod para sa Bangsamoro, BHRC, Kawagi